lahat. Ngayon ay araw ng ating prayer meeting. Mag-uumpisa na po tayo at lahat po tayo ay sama-sama sa ating pananalangin. Hymnal number 37.
po sa gabi ito na kami po ay mayroong gawain para sa aming prayer meeting, maging sa aming mga kapatid na kasama namin sa online prayer meeting, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang patuloy na umatnubay sa bawat isa sa amin, sa aming pakikinig na iyong salita, Panginoon, na ito ay maitanim namin sa aming mga puso at sa aming mga isipan upang ito ay magsilbing kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At gabayan mo po kami at patnubayan sa gabing ito, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating scripture reading sa Marcos chapter 5 verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Amen. At ngayon po, narito po si Missionary Annalisa upang ipahayag sa atin ang salita ng ating Panginoon. At ang tema po natin ay pinamagatang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Magandang gabi po sa ating lahat and Happy New Year sa lahat ng MPC member. At muli tayo po ay magbabahagi ng mabuting balita at ang tema ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay makita sa Marcos chapter 5 verse 25 hanggang 34. Nais kong ibahagi ang tungkol sa naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Siya ay mahirap, mahina at may sakit at nagpunta ng maraming mga pagamutan, ngunit hindi siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Siya'y walang pag-asa. Kung kaya ngunit ating unawain ang salita ng Biblia kung paano naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Una, ang pananampalataya ay binigay sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Ano ang mabuting balita? Ito ay ipinahiwatig na si Hesukristo ay manggagamot para sa mga may sakit. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makatagpo at marinig si Hesukristo. Kung kaya si Hesukristo ay isang mabuting balita sa kanya. Kung maaari kong makatagpo si Jesus, ang aking pagdurugo ay gagaling. Ito'y sabi sa isip ng babaeng dumudugo. At siya ay manunumbalik sa dating kalagayan. Nang marinig niya ang mabuting balita, nagawa niyang lumapit kay Hesukristo dahil sa pananampalataya. Paano nagkaroon ng pananampalataya? Sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ni Kristo, ang pananampalataya binibigay sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Roma chapter 10 verse 17, kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya apply natin sa unang mensahe, katulad ng babaeng ito, una sa lahat ay kailangan nating marinig ang salita ng Biblia. Ninanais mo bang marinig ang salita ni Jesus? Ito ay napakahalaga na marinig ang mabuting balita. Dahil habang naririnig natin ang mabuting balita, ang ating pananampalataya ay lalago at lalakas. Ngayon, ito ay mahirap na panahon dahil sa pandemic. Ngunit kinakailangan ng mga tao na marinig ang salita ni Kristo at ang Biblia dahil ang mabuting balita ay kapangyarihan ng kaligtasan. Ang salita ng Biblia ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Pangalawa, ang pananampalataya ay lumitaw sa pamamagitan ng gawa, ayon sa verse 27 and verse 28. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni
Jesus at hinipo ang damit nito. Verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita ni Hesukristo. Kaya, nagawa niyang lumapit kay Hesukristo. Alam niya sa sarili niya na hindi siya malinis na babae, na siya ay may sakit, mahinang babae, sa matagal na panahon sa pisikal at espiritual. Ngunit, sinubukan niyang lumapit kay Jesus at hinipo ang damit ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay napatunayang pananampalataya. Sumasampalataya siya na si Jesus ay kapangyarihan. Kaya siya lumapit at hinipo ang kanyang damit. Pangalawa, ang babae hindi maaring lumapit sa lalaki dahil sa kultura ng Israel. Ngunit siya ay lumapit kay Hesukristo at hinipo ang kanyang damit sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya halimbawa sa Biblia, ito'y sumasampalataya siya sa imbitasyon ni Hesukristo. Sinabi ni Jesus sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito'y imbitasyon ni Jesus. Mabigat, mahirap, lubhang mahirap, pasanin, ito'y lumapit kay Hesukristo. Pangalawang halimbawa, ito'y Marcos chapter 2 verse 4-5. Sa pamamagitan ng 4 na kalalakihan na isang paralitiko ay gumaling. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. Ito'y 4 na lalaki. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Kaya apply natin ngayon, kapag mayroon tayong mga problema sa taon ng 2021, ngayong taon, sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan nating lumapit sa salita ni Hesukristo. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan at gagaling tayo. Amen? Amen. Ngayon, anong gagawin natin sa buong taon sa pamamagitan ng pananampalataya? Kailangan nating sumamba sa Diyos. Kailangan nating manalangin para sa kaligtasan ng pamilya at dumalo o makisama sa ating online worship service. Amen? Amen. Pangatlo, ang kanyang pananampalataya ang gumaling sa kanya. Ayon sa verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Hindi sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanyang mga kasalanan at maling buhay. Hindi sinuway ni Jesus ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Jesus na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya ang salitang ito ay naging malaking lakas para sa kanya. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanyang pananampalataya na nagpagaling sa kanya, nang ibig sabihin ay siya ay naligtas mula sa sakit. Gumastos siya ng maraming pera at mga material na bagay. Subalit, hindi siya napagaling sa kanyang sakit sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ngunit siya ay gumaling sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Halimbawa, ang ating pananampalataya sa taon na 2021. Ano yung magiging halimbawa natin ngayong year na ito? Katulad ni Hesukristo, bagaman tayo ay magutom, ngunit sumunod tayo sa salita ng Biblia. Ito'y sa Matthew 4:4. Sinasabi rito, datapwat siya'y sumagot at sinabi,
Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Amen. Pangalawang halimbawa, ito'y katulad ni Noe. Bagamat ang sanlibutan ay mahulog, ngunit iniibig natin ang salita ng Biblia. Sa Hebreo 11:7. Sa pananampalataya, si Noe nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Ito'y maging katulad natin, katulad ni Noe. Pangatlong halimbawa, katulad ni Moises. Bagamat mayroong dagat na pula ng kamatayan, ngunit manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Hebreo chapter 11 verse 29. Sa pananampalataya ay nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng lupang tuyo, nang subuking gawin ito ng mga taga-Egypto ay pawang nangalunod. At pang-apat, ito'y katulad ni Daniel. Bagamat mayroong pag-uusig, ngunit sumasampalataya sa Diyos ang Panginoon. Sa Hebreo chapter 11 verse 33, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nagtamo ng mga pangako, nagtikom ng mga bibig ng mga leyon. At last, ito'y katulad ni David. Bagamat mayroong gulayat, ngunit hindi tayo matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Ito'y sa Hebreo chapter 11 verse 32. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jefte, tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta. Ang pananampalataya ay napakahalaga dahil ang bunga ng pananampalataya ay kaligtasan. Sa makatwid, hindi natin ihiwalay ang pananampalataya sa Biblia. Amen? Amen. Kaya apply po natin sa ating buhay na ikonsidera natin ang pananampalataya ng babaeng nagdurugo. Para sa bagong taon ng 2021, tama, laging mamuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Roma chapter 10 verse 17. Ito'y pakikinig ay bunga ng pananampalataya. Tayo'y laging sumamba sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y sa salita sa Roma chapter 12 verse 1, John 4:23 and 24. Laging maging saksi tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Acts chapter 1 verse 8. Ito'y maging saksi sa mabuting balita. Tayo'y mamatay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y sa salita sa Revelation chapter 14 verse 13. Amen? Amen. Kaya conclusion, i-focus natin ang bagong taon sa pananampalataya. Ito'y sola fide. Ang pananampalataya ay gagawa ng kumpletong kaligtasan. Si Jesucristo ang manggagamot para sa problema ng ating pamilya, pisikal at espiritual na problema. Kailangan natin ng pananampalataya sa Biblia. Ito'y sa James chapter 2 verse 26. Ito'y gawang may pananampalataya. Sumampalataya sa mabuting balita bilang anak ng Diyos. Ang resulta ng pananampalataya ay kaligtasan at panunumbalik at pumunta tayo sa gawang may pananampalataya. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat sa mabuting balita na aming narinig. Nawa ang bawat isa sa lahat ng mga MPC member ay patuloy na magbigay ng kalakasan sa pananampalataya, lalo na sa taong 2021 na marami pa pong darating na mga pagsubok, mga problema sa aming buhay. Ngunit kung kami may malakas na pananampalataya kay Jesucristo,
At sa Biblia, kami magtatagumpay. Kaya patuloy kang manahan sa aming puso. Araw-araw, alalahanin namin ang mga salita na aming naririnig upang lalo pa po kaming lalago sa pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay kumukupitan niya ako sa sanay na ligaw, inimigtas na tunay. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay kumukupitan niya ako sa sanay na ligaw, inimigtas na tunay. Hallelujah, 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 Iyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating panalangin. Una, tayo po ay manalangin para sa ating pasasalamat sa buong isang taon at gayon din sa bagong taon. Gayon din, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala at gayon din ang kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu ang siyang patuloy na manatili sa ating buhay. Muna tayo po ay sumigaw muli ng 3 beses. Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 Panginoon, muli po, O Diyos, kami nagpapasalamat sa gabi nito, Panginoon, na kami po ay patuloy na makikinig ng iyong salita, Panginoon, dahil ito po ang nagsisilbing kalakasan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy na biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa aming mga buhay, mga pagpapala, Panginoon, at gayon din sa lahat ng aming mga salita na aming naririnig sa bagong taon na ito, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng malakas na pangatawan, malakas na pananampalataya at panginoon, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa gabi nito, kami po ay sama-samang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagiging pagkukulang. Araw-araw po kami nagkakasala, Panginoon. Kaya araw-araw po kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon, na patuloy mo po kaming kahabagan sa lahat ng aming mga kahinahan, sa lahat ng aming mga kabalisahan, Panginoon. Nawa o Diyos ay mahabag po kayo sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, lalo-lalo na sa mga nanlalamig sa kanilang mga pananampalataya, Panginoon. O patawarin mo po kami lahat, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Gayon din ang kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu ang siyang patuloy na magpuspos sa bawat isa sa amin na malakas na pananampalataya. Holy Spirit, ikaw ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin ngayong year 2021, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan, Panginoon, ng matatag at malakas na pangangatawan, malakas na pagtitiwala sa iyong mga salita, Panginoon, at gayon din ang katagumpayan, Panginoon, ay
Alam namin na marami pang mga pagsubok ang darating, Panginoon, pero kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, wala kami magagawa. Kaya patuloy namin hinihingi ang kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Oh, Holy Spirit, we need you, Holy Spirit. We trust you, Holy Spirit. We believe you, Holy Spirit. Oh, we love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Ayan, patuloy po tayo manalangin para sa ating MPC ministry at gayon din sa DMPC, Daughter Churches. Kaya ngayon po tayo ay sumigaw ng 3 beses, Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 Panginoon, patuloy po namin dalangin o Diyos ang aming MPC ministry. Panginoon, Dalangin para sa aming bagong taon na ito, Panginoon, kami ay sama-sama, Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming mga gawain, Panginoon, lahat ng mga MPC leaders, kami po ay magkaroon ng katagumpayan sa lahat ng aming mga ministry, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa sa aming mga leader, dalangin po namin na bigyan mo po kami, Panginoon, ng patuloy na kalakasan sa aming mga pananampalataya, kalusugan sa aming mga pisikal na pangangatawan, karunungan ng iyong mga salita at kapangyarihan ng Santo Espiritu upang kami ay manatiling matagumpay sa aming mga ministry, Panginoon, ngayon sa BMPC, Panginoon. Tulungan mo, O Diyos, ang aming mga kapatiran sa lugar ng Banaba, Panginoon, na sila po ay patuloy sa kanilang mga gawain, Panginoon, lalo-lalo na ang mga magkabatid na si Abigail and Mylene, Panginoon. Tulungan mo ang aming mga bata nito, Panginoon, at bigyan mo sila ng malakas na pangangatawan, malakas na pananampalataya at karunungan sa iyong mga salita, Panginoon. Gayon din sa mga daughter churches, kay Pastor Janine at kay Pastor Herminio, Panginoon, at gayon din sa Iram Church na kayo po, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay upang sila rin po ay manatiling matagumpay sa kanilang mga ministry, Panginoon. O Panginoon, salamat po, Panginoon. Patuloy po tayong manalangin para sa ating family salvation na hanggang ngayon, dalangin natin na sa bagong taon na ito ay magkaroon sila ng malakas na paniniwala sa ating Panginoon ng Diyos na buhay. Muli tayo po ay sumigaw ng 3 beses, Panginoon, Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 Panginoon, patuloy po namin inalalapit sa iyo ang aming mga pamilya para sa kanilang kaligtasan, Panginoon. Hanggang ngayon, hindi po kami nagsasawa, Panginoon, na lumalapit sa iyo, dumadalangin na magkaroon ng kaligtasan ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga manugang, ang aming mga apo, Panginoon, ang aming mga kapwa, Panginoon, dahil alam namin na nalalapit na ang muling pagbabalik, Panginoon, ay maraming mga sinyales ang nagaganap sa aming mundo, Panginoon. Ito ay isa lamang sa mga pahiwatig mo, Panginoon, na ikaw ay muling babalik, Panginoon. Kaya kami po ay walang tigil sa pananalangin, Panginoon, hanggang sa dumating ang oras na panahon na mabuksan po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip upang sila ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Ang aming mga kapatid na mali ang kanilang paniniwala, Panginoon, mahabag po kayo, Panginoon, sa lahat ng aming mga pamilya, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pinagtitiwalaan at ang aming pag-asa, Panginoon. Oh, Jesus. Yes. Patuloy po tayong manalangin para sa coronavirus at gayon din sa mga naging biktima at gayon din sa ating bansa, mga calamity na nangyayari sa ating mundo, gayon din sa ating mga missionary, reverend and missionary. Muli po tayo ay sumigaw ng 3 beses. Panginoon, Panginoon, let's shout. Panginoon! 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 Yes, O Lord. Panginoon, Dalangin po namin, Panginoon, dalangin mo, Diyos, ang coronavirus na hanggang ngayon ay nalilituwa, Panginoon, sa variant SARS-CoV-2, Panginoon. pamanaalis ito, Maraming tao ang ang mga panilawang virus, Panginoon, hirap Lord. dahil sa Ikaw lamang, O Diyos, ang may kapangyarihan, Panginoon. Pangalan mo, Panginoon, may kapangyarihan, may kapag-alis ng Panginoon. nangyayari dito sa aming mundo, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin po namin lahat ng mga biktima, Panginoon, ang mga dinadapuan ng virus na ito, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon sila ng kaligtasan, Panginoon. Panginoon,
hanggang ngayon sila po ay ingat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tulungan po sila, Panginoon. Mahabang po kayo sa kanila, Panginoon. Maging sa aming bansa, Panginoon. Ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa, lalo na ang aming presidente. Iba't iba na po ang mga nangyayari sa aming bansa. Araw-araw, mayroong namamatay. Mayroong nagaganap na ang mga pangyayari, Panginoon. Pero nakasama, Panginoon. Kaya tulungan mo, Panginoon, ang aming namumuno sa aming bansa, Panginoon. Sila po ay magkaroon ng pagkakaisa sa kanilang mga pangumuno, ang mga kabinete, Panginoon. Iwaglit mo nga ang kanilang pansaring kapakanan, Panginoon, na sila ay magtulungan sa kanilang mga tungkulin, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya Panginoon Diyos, dalangin din po namin ang aming mga missionary, Panginoon, hanggang ngayon nasa bansang Korea, Panginoon, na tulungan po sila, Panginoon, na sa lalong madaling panahon na sila po ay makabalik dito sa aming bansang Pilipinas upang sila ay makasama namin, Panginoon, sa aming mga gawain, Panginoon. Kaya o Diyos, patuloy mo po silang ingatan habang sila ay naroroon, nailayo po sila sa anumang aksidente o sa anumang masakit na ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo lamang, O Diyos, ang patuloy na mag-iingat sa kanilang mga buhay habang sila po ay naroon sa bansang Korea, Panginoon. At sa gabi ito, dalangin din po namin ang aming mga kapatid, emergency prayer para sa aking manugang na si Joan, Panginoon, na sa kanyang normal delivery, Panginoon, na magkaroon po siya, Panginoon, ng katagumpayan sa kanyang panganganak, Panginoon, at ilayo mo po siya sa Panginoon sa anumang virus, Panginoon, na siya po ay makapagsilang ng patagumpay, Panginoon, at ikaw ang magbigay ng pag-iingat. yes, Lord, ingatan mo po siya, Panginoon, sa kanyang panganganak, Panginoon, at gayon din ang kanyang pamilya, Panginoon. At gayon din, Panginoon, patuloy ko pong dalangin ang aking mga bayaw, ang aking hipag na ngayong year 2021, sila po ay nasa balik ng karamdaman, Panginoon. Lord, tulungan mo, Diyos, bagamat sila po ay hindi patuloy na mananampalataya, Panginoon, pero dalangin ko po ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, na itouch mo kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago, at gayon din, Araw-araw, Panginoon. patawarin mo po sila, Panginoon, kung ano man ang kanilang mga pagkukulang sa kanilang mga pagkakasala, Panginoon. Alam ko na hindi nila alam ang tunay na Diyos na kanilang sinasamba, Panginoon. Kaya ako po ay narito, Panginoon, humihingi ng habag sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na sila ay magkaroon ng pananampalataya sa iyo at magkaroon ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At gayon din, tulungan mo po sila, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan sa kanilang mga physical na pangangatawan, Panginoon. Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po, O Diyos, sa salita na aming narinig, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng katagumpayan sa buong isang taon na ito. Alam namin na marami pang mga pagsubok na darating sa aming mga buhay, pero hindi po kami hihiwalay sa iyong salita, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ito ang aming spiritual weapon, ang iyong salita, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I know the Lord has made a way for me. I know the Lord
po sa ating announcement. Let us continue to join live worship, children Sunday school, and prayer meeting. Pray for church ministry and BMPC. Pray for Corona victim, president, and doctors. Get the attitude for online service, Bible reading and Bible quiz every Saturday. Para po sa ating mga video, testimony, and hope for 2021. Yun po ang ating. God bless you po sa ating mga kapatid.